Mga kabalita, masungit po masungit ang panahon sa ilang bahagi po ng extreme northern Luzon dahil sa bagyong Jenny. Kaya sabi nga, di ba may signal number 3 po doon Oo, pero hindi rin ligtas sa ulan ang iba pang lugar sa Luzon pati na po dito sa Metro Manila. Makibalita na tayo kay Katrina Soon mula sa GMA Integrated News Weather Center. Katrina? Rafi, Connie, mga kabalita, may nakataas ngayon na thunderstorm advisory dito nga yan sa Metro Manila. Kasama dyan ang Bulacan, Cavite, Bataan, ilang bahagi ng Pampanga at ng Zambales. Pinaalerto ng pag-asa ang ating mga kabalita mula sa banta ng baha o kaya naman ay landslide. Tatagal ang thunderstorm advisory hanggang 12:20 ngayong tanghali. Sa mga susunod na oras, higit na asahan ang pag-uulan dito naman yan sa Batanes. Base yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rains gaya ng nakikita nyong nagkukulay red at orange. Pinag-iingat ang mga kapuso natin mula sa banta ng baha o kaya naman ay landslide. Uulanin din muli ang ilang pang bahagi ng Northern Luzon, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa Region, Bicol, Visayas at Mindanao. Posible ang heavy rains sa ilang lugar. Asahan din muli ang ulan ngayong araw, dito naman yan sa Metro Manila. Mga kabalita, nagtutulong-tulong nga itong bagyong Jenny at itong habagat para magbuhos ng ulan dito sa bansa. Pero inaasahang hindi na magtatagal ang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At umaga bukas, posibleng maglandfall ang bagyo sa southern Taiwan. Dito naman yan, pagsapit iyan ng gabi o hapon ay lalabas na iyan ng ating PAR base sa pinakabagong forecast track. Mga kabalita, sadyang nasa loob ng ating PAR ang Taiwan pero hindi ibig sabihin ay sakop ng ating bansa ang Taiwan. Itinakda po at ginagamit lang ng pag-asa ang PAR bilang guide sa weather monitoring. Tutok lang kayo dito dahil maghahatid pa ako ng iba pang update sa bagyong Jenny. Salamat, Katrina Soon. Samantala, nagparamdam din po sa lalawigan ng Cagayan ang bagyong Jenny. Alamin na natin ang latest sa probinsya sa Balita Live ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Jasmine? Connie, Rafi, sa mga oras nga na ito, ramdam pa rin ang epekto ni bagyong Jenny dito sa bayan ng Santa Ana sa probinsya ng Cagayan. Sa ngayon ay makulimlim pa rin ang panahon sa malaking bahagi ng Santa Ana. Pero ayon sa PDRRMO, may mga bayan sa probinsya ng Cagayan ang maayos na ang lagayan ng panahon. Sa kabila nga ng nararanasang mataas na alon sa baybayin, pinawi naman ng PDRRMO yung banta ng storm surge. Inaasahan daw na hanggang mamayang gabi o bukas ng umaga ay unti-unti nang bubuti ang lagay ng panahon. As of now, 16 na bayan ng under signal number 1 pero pinakabinabantayan sa ngayon ng provincial government ang Calayan Island. Sa communication ng PDRRMO sa mga officials ng Calayan ay maayos naman ang sitwasyon ng mga residente doon. Sa ngayon, Connie, Rafi, ilang bayan sa probinsya ang nagkansela ng klase mula sa kindergarten hanggang grade 12 dahil pa rin sa epekto ni bagyong Jenny. Connie, Rafi? Yes, Jasmine, may mga kinakailangan bang ilikas? If meron, kamusta naman yung sitwasyon ng mga evacuee? Connie, ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, province-wide wala nang inilikas na mga residente dahil compared doon sa mga nakalipas na bagyo like Betty, Egay at Guring, itong si bagyong Jenny hangin lang talaga yung kanyang effect dito sa probinsya. Actually, bayan lang ng Santa Ana yung nakaranas ng epekto ni bagyong Jenny kaya wala nang inilikas. Sabi naman ng mga residente na nakatira sa coastal areas, particular dito sa ating kinaroroonan sa may barangay Palawig ay normal na sa kanila yung ganitong sitwasyon. Bagamat mataas yung alon sa baybayin, kayang-kaya naman daw nila. Though nakabantay ang MDRRMO in case na mayroong threat ng storm surge ay mailikas naman yung mga residente, Connie. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 11 a.m. sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat ninyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mag-subscribe din po sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.